that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinugod at pinagbantaan ng armadong lalaki at dalawa niyang kasama ang isang bahay sa Norzagaray sa Bulacan. Ang kanila umanong pakay resbaka ng magkapatid na sakay ng SUV na nakaalitan nila dahil umano sa gitgitan sa kalsada. Ang mga nanugod na sakay ng motorsiklo ay napag-alaman ding nakainom nang mangyari ang away kalsada. Nakatutok si June Veneracion. Takot na takot ang mga nakatira sa bahay na ito sa Norzagaray, Bulacan nang sinugod sila ng isang armadong lalaki at dalawa niyang kasama. Labas na kayo! Hindi, babasagin ko sa sakyan nyo pag hindi kayo lumabas. Ay, may mga baril sila. Pumunta sila dito. Nakatok kami dito. Sino ba yung mga tao na to? Hinahanap pala ng mga umataking lalaki ang mga nakaaway nilang magkapatid na nakatira sa lugar. Kahit dalawa sila, dalawatin kami. Sa investigasyon ng Bulacan Provincial Police Office, nag-ugat ang gulo sa gitgitan sa kalsada. Nagkainitan daw ang magkapatid na sakay ng SUV at ang dalawang nakamotorsiklong sumugod sa lugar. Nakainom daw ang mga nakamotorsiklo nang mangyari ang gitgitan. Hoy! Lumabas kayo! Eh, may mga baril. May mga baril sila dito. Ang lalaking may dalang baril ay tinawag lang daw ng mga nakamotorsiklo para tulungan sila. Nagkaroon po ng konting komosyon doon sa lugar at ang matapos po ang komosyon, sinundan po nitong mga suspect natin, itong mga complainant hanggang sa kanilang bahay. At pagdating po doon, nagbanta po sila na babalik kami. Doon po nila tinawag na yung kanilang kaibigan, yung po yung nasa video na may dalang baril. Nangyari ang insidente noong May 3 at kinabukasan, naaresto ang dalawa sa tatlong suspect. At nung naaresto po itong dalawa na suspects na nakamotor, ay kinasuhan na po natin noon ng grave threat, malicious mischief at trespass po sa dwelling. Pinaghahanap pa ang suspect na may dalang baril. Pero sinampahan na rin siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos matukoy ang pagkakakilanlan. Wala siyang record sa LTAP at meron pong nakarehistro sa kanyang baril, ngunit ito po ay expired pa noong 2016, kaya po siya ay nakasuhan ng violation ng 10591, RA 10591. Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawang nahuling suspect na nasa kustodiya ng Norzagaray Police. June Veneracion, nakatutok, 24 Oras. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang ilang ipinupukol sa kanya online. Kabilang, ang umano'y pamamatunya ng laptop sa miyembro ng kanyang defense team na si Attorney Michael Poa. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa video na binigay ng kanyang tanggapan, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat sa social media na binato niya umano ng laptop si Attorney Michael Poa, ang nagsisilbing spokesman sa kanyang impeachment complaint. Itinanggi ni Duterte ang kwentong ito. Ang dami pong mga statements na lumalabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Poa. Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop, binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagasa sa bibili ng... Hinihingan pa namin ang pahayag tungkol dito si Attorney Poa. Pinalagan din ng busy ang ilang paglalarawan umano sa kanya sa social media.
Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako? Incompetent? Malabas din yan sa kanila. Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumipigil na sila ngayon. Unstable, ma'am. Oh, yeah. Baliw nga. Unstable. So, yun yung sinasabi ko. Basura na siya, pero syempre, dahil nakukonsume siya sa social media para paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Ayun pala, corrupt, magnanakaw. Sa tinukoy niyang paninira umano at ang pinagdaraanan ngayong impeachment complaint, sabi ng bise. Alam niyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo ng 2022. So para sa akin, kung manatili ako vice president, well and good. Mas marami pa akong matutulungan through the office of the vice president. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. So, yung makakatulong pa rin ako sa mga tao sa ibang capacity na, sa ibang pamamaraan. Pero ang tanong niya, tungkol saan ba ang impeachment? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Itinanggi rin ni Attorney Michael Poa ang aligasyong binato siya ng laptop ni Vice President Sara Duterte. Ito raw ay fake news at completely false. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon para ipatigil ang impeachment proceeding sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ang petisyon ay iniharap ng asawa ng bise na si Second Gentleman Manasseh Carpio. Sa desisyon, sinabi ng korte na hindi ito maaring manghimasok sa ginagawa ng Kamara na alamin kung may sapat na batayan para litisin ang impeachment complaint. Ito raw kasi ay kanilang tungkulin na nakapaloob sa saligang batas. Ang Kamara rin daw ay isang co-equal branch ng hudikatura, kaya dapat daw sa Supreme Court i-final ang petisyon. Kaya hindi nito pinagbigyan ang petition for prohibition ni Carpio dahil sa lack of jurisdiction at hindi rin pinagbigyan ang hiningi niyang writ of preliminary injunction. Mga kapuso, sumuko na sa mga otoridad ang driver na sangkot sa nahulikam na gas and run kamakailan sa Quezon City. Ang kanyang dahilan sa pagtutok ni James Agustin. Ilang araw matapos ang nakunan sa CCTV na insidente ng gas and run sa isang gasolinahan sa Barangay Bahay Toro, Quezon City, kung saan tinakbuhan ng driver ang pampatenda at hindi binayaran ng 1,500 pesos na ipinakargang gasolina. Sumuko na ang 38 anyo sa driver. Pasado alas 9 kagabi nang dumating sa Quezon City ang driver na galing sa Nueva Ecija. Hinikayat daw siya ng kanyang nanay at asawa na makipagtulungan sa mga otoridad. Tatakot po ako kasi hindi ko naman po talaga intention na tumakbo, sir. Opo, bakit niyo ba nagawa yun, sir? Natataranta po ako eh. Kasi po, naaway po ako nung wife ko dahil nagko-call nga po sa akin dahil po yung anak ko may hika po kaya medyo tuliro po ako eh. Kaya hindi ko na rin po naisip kung na-scan ba yun or hindi na-scan eh. Diretso po ako, nagmamadali po ako. Unang nakipag-ugnayan sa Holy Spirit Police Station ng driver. I-turn over naman siya sa Project 6 Police Station na nakakasakop sa pinangyarihan ng insidente. Sa police station, nagkaharap ang driver at 20 anyos na pampatenda. Todo ang pagsisisi ng driver. Gusto ko pong humingi ng tawad sa kanya para lang po sa mga anak ko kasi naghahanap buhay po ako eh. May sakit po talaga yung kambal kong anak na hika po. Willing naman po ako magbayad, sir, kung yung danyos po na nagawa ko sa kanya. Desidido naman ang pampatendant na sampahan ng reklamong estafa ang driver. Itutuloy ko po yung demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung mangyayari. Gusto mo lang po na
Sir, lumaban po kayo ng patas. Kasi ako nga po, nagtatrabaho ko ng maayos, galing pa akong probinsya. Bago ang nangyaring pagsuko, natukoy ng pulisya sa tulong ng CCTV ang plate number ng kotse na minamaneho ng driver. Doon na pag-alaman kung kanino ito nakarehistro. Dahil na-identify po natin through our coordination with other government agencies like LTO, nakuha po natin yung records niya, nakuha natin yung address niya. Pinuntahan po natin kanina sa Nueva Ecija. Unfortunately nga lang, wala siya doon. However, nakuha natin yung kanyang contact number and tinawagan po natin. And ang maganda po doon, in-express niya ang kanyang intensyon na sumuko. I-impound na muna ng pulisya ang kotse ng driver habang nakalarma ito dahil sa insidente. Bilang konsiderasyon, hindi ibinawas ng pamunuan ng gasolinahan sa sahod ng pump attendant ang hindi nabayarang 1,500 pesos. Nagambagan din ng mga pulis para mabigyan ng tulong ang pump attendant. Nagbigay po ang station ng tulong through ambagan nga ng ating mga personnel para at least man lang makalesen doon sa burden nga na kanyang dinanas. Papasalamat lang po ako sa nag-abot po sa akin ng tulong. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may inaasahan pong paggalaw muli sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posible ang hanggang 4 piso at 50 sentimong rollback sa kada litro ng diesel. Ang presyo ng gasolina naman may tsansang tumaas ng hanggang 2 piso at 25 sentimo kada litro. Wala pang impormasyon kung may paggalaw sa presyo ng kerosene. Ang koordinasyon at pagkakaisa sa pagharap sa epekto ng gyera sa Middle East ang isa sa pangunahing paksa ng ASEAN Summit ngayong taon na pinangungunahan ng Pilipinas dito sa Cebu. Nasa Cebu na ang lahat ng mga lider at kinatawan ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bago ang mga pagpupulong ng lahat, ay may sideline meetings na. Bilang ASEAN Chair ay nagpatawag ng trilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia at Thailand. Mula nito nakaraang taon ay nagkakaroon ng bakbakan sa pagitan ng Thailand at Cambodia dahil sa away sa teritoryo. Daan-daan nang namatay at daang libong tao na ang nagsilikas dahil sa sigalot na ito na layong mapahupa sa pagpupulong na ito. Bago niya rin nakipagpulong din si Pangulong Bongbong Marcos kay Vietnamese Prime Minister Lee Min Ho. Nagkasundo silang magtatag ng pangmatagalang rice trade mechanism na titiyak sa supply ng pagkain ng Pilipinas at Vietnam. Napag-usapan din ang kooperasyon sa pagsawata sa transnational crime, kabilang mga scam hub at human trafficking at ang pagtutulungan para isulong ang turismo. Naganap din ngayong hapon ang pulong ng BIM-EAGA o ang Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Isang matatawag na sub-region sa ASEAN na layong paunlarin ng ilang remote area ng mga nasabing bansa sa larangan ng agrikultura, turismo at edukasyon. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. Bukas naman ay kabilang sa pag-uusapan nila sa summit dito ang energy security, food security at kaligtasan ng mga mamamayan ng Southeast Asia. Partikular na pagtutuunan ng atensyon ang tugon ng ASEAN countries sa epekto ng tensyon sa Middle East. Nauna rito, naglabas ang pahayag ang ASEAN bilang isang regional bloc para sa agarang pagtigil ng karahasan sa Middle East. We urge all parties in the Middle East to continue negotiations that will lead to the permanent end of the conflict affecting the lives of millions of people across ASEAN. Bagamat oil producing ang Indonesia, Brunei, Thailand at Malaysia, 66% pa rin ang inaangkat na crude oil ng ASEAN member states ang mula sa Middle East. Dahil sa pagmahal ng petrolyo, apektado rin ang supply at presyo ng pagkain at iba pang raw materials na kailangan ng mga negosyo para sa ibang bilihin na hanapan ng solusyon sa mga pagpupulong. What began as a distant crisis is now affecting energy prices, supply chains, and economic conditions across ASEAN. These are not isolated effects. These are a reminder that our economies and our vulnerabilities are closely linked. Today, which speaks volumes of your strong sense of responsibility. Vicky, hanggang sa mga oras na ito ay nagaganap pa rin yung trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, ng Cambodia at ng Thailand. Mahalaga ang magiging kalalabasan ng pulong na yan, Vicky, dahil isinusulong nga ng ASEAN ang pagkakaisa at ang ASEAN centrality
At kailangan maayos itong mga ganitong sigalot sa pagitan ng mga ASEAN member states. Alas 7 ngayong gabi, inaasahan maglalabas ng statement ang Pangulo at gayon din ang leader ng Cambodia, Thailand, kaugnay ng kalalabasan ng trilateral meeting na yan. Samantala, ngayong gabi rin ay may dinner na i-host ang first couple para sa mga bisita mula sa mga ASEAN member states. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Abogado ang mga senador na tumayong presiding judge sa mga nakaraang impeachment trial. Dahil hindi ganyan ang sitwasyon ngayon, may mga mungkahing magtalaga ng isang abogadong senador bilang impeachment court administrator. Ang tugon ng napipisil para riyan sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin ang posisyong maging impeachment court administrator sakaling matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na napag-usapan ang posibilidad na gumawa ng ganitong posisyon dahil parehong hindi abogado sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri. We're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Parang Timon, no? Parang may manggugulo, siya yung parang, hindi, dito muna, doon muna. Parang yung orderliness ng trial. It's just a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Sabi ni Pangilinan, parang court administrator ang posisyon. It's more administrative than legal discussions or debates. Kasi lahat kami judge eh. Taga-bukas at sara ng tindahan. Parang majority leader sa plenary session, Parang gano'n. Mostly administrative. Just for the smooth, orderly proceedings. Pero tingin niya, kailangan pa ito ilagay sa rules of impeachment ng Senado. Ayaw namang magkomento ni Pangilinan sa sinabi ni Lacson na posibleng hindi makonvene ang impeachment court kung may mangharang na senador. Ayoko nang pag-usapan ang mga legal issues ng impeachment because I will be a judge. Hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin. Ayoko na muna mag-comment kasi baka lahat yan ang tawag dito, pagbobotohan. Nauna nang sinabi ni Senador Robin Padilla na kukontrahin ng minorya ang pag-convene ng impeachment court kung iakyat sa Senado ng Kamara ang articles of impeachment. Dahil trabaho aniya ng minorya ang kumontra. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Di lang sa series kundi pati sa totoong buhay, nakikipaglaban sa cybercrime ang mga bida ng Task Force Firewall. Ang kanilang experience at tips para hindi mabiktima, ichichika ni Nelson Canlas. Bukod sa taping ng maraming action scenes, nagkaroon ng cast pictorial ang upcoming GMA Prime Action Crime Series na Task Force Firewall recently. Ang mga nagsisiganap na lumalaban sa mga krimen gamit ang internet. May kanya-kanya rin palang kwento in real life kung paano sila nabiktima ng cybercrime. Ang negosyanteng si Buboy Villar, ilang beses na raw na scam pagdating sa mobile wallets. Food business din po ako, scammers na pag nagpe-pay ng online, hindi namin, siyempre lalo na po ako, hindi ako mateke na tao. So, hindi ko naiiwasan minsan na, oh shucks, nai-scam na pala ako, may nababawas na pala sa kita namin na hindi namin namamalayan. Ang mapanirang side naman ng internet, ang bumiktima kay Kapuso star Lexi Gonzalez. Not just the bashing, but fake news, fake rumors, anything na people believe would drag me down. But then, kaya nga meron tayong NBI in real life, and then in our show, yun yung pinupush na kaalaman ng firewall. Si Kailin Alcantara naman, warns of links na ipinapadala ng mga kawatan sa ating mga email at phone messages. Just one click, nabawasan daw ang kanyang hard-earned money. May time na may naklik akong email, tapos may link. Tapos naklik ko yun, tapos yun na yun, na-scam na po ako. Tuloy-tuloy na may mga nawalang pera, ganyan, pero buti po napansin ko agad. Mag-ingat daw sa mga nagpapanggap na tutulong sa iyo online.
Huwag basta-basta magtiwala sa mga taong hindi mo kilala. Yes, just recently talaga yung mga tumatawag and then they would pretend that there's some sort of app. Tapos sasabihin nila na parang may gustong mag-hack nung account mo. And then magugulat ka na lang na parang hihingan ka na ng OTP. So if you're smart enough, you have to be smart enough to discern na parang, oh, humingi na sa akin ng OTP, hindi tama to. Pero thankful ang cast dahil hindi lang basta action ang aasahan ng mga manonood sa kanilang seryeng Task Force Fireball. Magtuturo din daw ito kung paano lalabanan, iiwasan, at kung sino ang dapat lapitan kapag nabiktima ng mga cybercrimes. Na-hack yung Instagram ko and my Facebook, my Twitter. And takbo ako agad sa GMA so they can fix it. I'm really happy to be part of a show that tackles that and i-educate yung mga tao. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Huli sa magkahiwalay na operasyon sa Cavite at Parañaque ang tatlong nagbebenta umano ng text blast machine na karaniwang ginagamit sa pang-scam. Dalawa sa kanila, dati umanong nagtatrabaho sa Pogo. Nakatutok si June Veneracion. Nang maiabot na ng buyer ang pera, kinamayan pa siya ng seller. Pero ang inakala ng seller na done deal, kalaboso pala ang ending. Entrapment operation kasi ito ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o ACG laban sa dalawa nagbebenta ng pinagbabawal na text blast machine. Ito yung mga device na nagagamit sa pagpapadala ng mensahe sa mga cellphone sa paligid, karaniwan para mang-scam. Ang ibang ganito, sinasabing nakakapagpadala ng mga text na nagpapanggap na mula sa mga lehitimong kumpanya. Paalala po sa mga bumibili o may plano palang bumili ng mga SMS blaster, ito po ay pinagbabawal ng batas at pag nahuli po kayo ay talagang kayo ay makukulong. Mga nagtrabaho manunoon sa Pogo ang inarestong lalaki at babae sa operasyon sa Parañaque City. Saan po galing ito? Dito ka ma'am, dito ka ma'am. Sa house company close na po. Ito po ay ginagamit sa Pogo at ito ay hindi naman gawa sa atin. This is mga foreign product. Sa sumunod na operasyon sa Cavite, isa pang sospek ang naaresto. Nakuha sa magkasunod na operasyon ang 5 text blast machine na 20,000 pesos ang bentahan kada isa. Wala pang pahayag ang mga sospek na nasa kustodiya ng PNP ACG. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Matira-matibay mode on na sa pagbabalik ng The Clash this June. Babagyuhin ng Different Energy ang pinakabagong season dahil sa bagong set ng Clash Panel. At dahil teen clashers ang magtatapatan, isa, laban sa lahat. Makichika kay Nelson Canlas. Nagbabalik sa Kapuso Network ang isa sa pinakapaboritong birit contest ng bayan, ang The Clash. But this time, The Clash Teens. Gen Z ang mga kalahok ngayong season, kaya naman ilang bagong mukha sa Clash Panel ang kikilatis sa kanila. First on the list, top-tier Gen Z performer. Acting hat off muna si Jillian Ward para mag-judge ng singing contest for the first time. Medyo unconventional sa tingin na ibang mga tao. For me kasi, tinitinan ko yung mga contestants not just as singers, but as storytellers. And ako po, since I started working very young in the industry, 5 years old pa lang po ako, nagkukwento na ako sa mga tao through my shows or my performances. Yun po ang tinitinan ko sa mga contestants. Nagbabalik sa GMA ang isang judge na susurpresa sa marami. Believe it or not, mula sa sikat na P-pop boy group na BGYO, si JL Torreliza. Minsan nang naging contestant ng The Clash si JL. Sa unang laro nga ng BGYO sa Family Feud, inalala nila ni Dingdong Dantes ang The Clash at Starstruck Times ni JL. Bilang judge ng The Clash Teens, paano kaya niya ito i-handle? Super hirap kasi alam ko yung feeling ng mga contestants once na kapag ginajudge sila, so mas nagiging careful ako sa mga sinasabi ko kasi
naranasan ko na talaga yon. So, ayokong maka-affect yung mga sinasabi ko na dadali nila hanggang sa pag-uwi. Gusto ko may mapupulot pa din sila sa mga sinasabi ko. At syempre, makakasama ni na Jillian at JL, walang iba kundi ang strict but encouraging judge na si Christian Bautista. This time, mas gusto rin niyang pulsuhan at makilala ang bagong henerasyon. This is a different kind of the Clash kasi nga Clash Teens, and I'm so excited to really listen and feel the energy of this generation na talagang I want to know kung ano yung dreams nila, kung ano yung mga fears nila, kung ano yung mga goals nila. At gagawin namin ang best namin kung paano namin sila matulungan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hindi pa man nakakabangon sa ashfall ng Bulkang Mayon, pinaghahandaan naman sa Albay ang banta ng lahar. Bunsod po yan ng bagyo na posibleng pumasok sa bansa. At nakatutok doon live si Bea Pinlac. Bea! Vicky, tama ka, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kaloy sa weekend. Kaya pinag-iingat po ang ilang bahagi ng Albay sa banta ng lahar. Pabugso-bugso ang buhos ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng Albay kaninang umaga. Tila pinasayaw ng hangin ang mga punong balot pa ng abo mula sa ashfall nitong Sabado. Sa gitna ng ulan, pasado alas 8 kanina, may naitalapang lava flow collapse sa southwestern slopes ng Mayon. Ang pag-aalboroto ng bulkan na sinasabayan ng ulan, ang kinakatakot ng mga nakatira sa paanan ng Mayon dahil posibleng magpaagos ng lahar. Ay ako na, takot mo lang. Taking magparawran nga niya, bata ako gurang na. Amo na, takot ako. Pero ang arag sa din, man. Kin maguran. Ilang araw silang magbabantay lalo't ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kaloy sa weekend. At sa forecast track, bahagya itong lalapit sa Visayas at Bicol Region. Kaya posibleng may mga pag-ulan sa Albay sa susunod na linggo. Kung bumuhos ang matagal at malakas na ulan, 10 lugar sa Albay ang posibleng tumbukin ng lahar base sa hazard map ng PHIVOLCS. Kabilang dyan ang Bakakay, Kamalig, Ligaw, Tabaco, Daraga, Ginubatan, Legazpi, Malilipot, Malinaw at Santo Domingo. Pinag-iingat ng PHIVOLCS ang mga downstream barangay malapit sa Miisi at Binaan Channel ng Mayon. Nagkaroon po ng deposition ng pinatawag natin ng PDC deposits or yung Huson sa areas po ng Binaan sa Miisi Channel. Sila yung increased risk for what we call eruption-related lahars. Meron din po kasing possibility na mag-degenerate pa rin ng lahars sa different areas po ng Mayon Volcano. So around 19 channels po itong pinag-uusapan natin na paikot po ito ng volcano. Nagsimula nang maghanda ang lokal na pamahalaan ng mga posibleng daanan ng lahar. Mahigpit din ang pagbabantay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para wala nang makapasok sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Malaking pasakit para sa mga magsasakang sa loob ng danger zone nagtatanim at nag-aalaga ng mga hayop. Malaki ng perwisyo para sa amin. Kasi yun ang pinagkukunan talaga namin ng hanap buhay. Sana tulungan nila kami. Kasi kami pagod ang puhunan namin dyan. Napakasakit sa amin. Kami, buwis buhay kami, mabuhay lang ang pamilya namin. Sa tala ng pamunuan ng Barangay Miisi, halos 200 magsasaka nila ang apektado ng ashfall. Ang problema nila, yung mga hanap buhay nila doon, yung mga taniman nila, halos natabunan ng abo. Halos nasunog lahat. Kaya kawawa po sila yung mga alaga nilang hayop. Namatay lahat. Ayon sa Albay Provincial Office, sa Lunes magsisimulang mamahagi ng mahigit 10,000 pisong ayuda ang DSWD sa mahigit 6,400 magsasaka na apektado ng ashfall. Hindi bababa sa 6.6 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng probinsya, batay sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ngayong araw,
Namahagi ng tulong ang Kapuso Foundation sa mga bayang apektado ng ashfall. Vicky, sabi ng FIVOX, tuloy-tuloy po ang pagdaloy ng lava sa Mayon kung saan nakataas pa rin ang Alert Level 3. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa'yo, Vicky. Ingat kayo at maraming salamat, Bea Pinlac. Arestado ang isang lalaki sa Cainta, Rizal matapos reklamo ng umano'y pangahalay sa college student na inalok niya umano na maging modelo. Nakatutok si Joseph Morong. Exclusive. Inaaresto ka namin sa visa ng... Makinig ka muna. Sa kasong rape. Bitbit ang warrant, inaresto ng Cainta Police ang lalaking ito dahil sa kasong panggagahasa sa isang college student. August 2024 na magkakilala umano ang suspect na modelo at biktima sa isang dating app. Yun nga, yung suspect, in-invite niya yung biktima na magiging model siya sa... Yun ang promise niya doon sa biktima. Pumayag umano ang biktima na makipagkita sa suspect na tutulungan umano siya kung paano humarap sa kamera. Yung suspect, in-invite niya yung victim doon sa bahay niya. Pinainom niya itong biktima natin, nag-inuman sila hanggang nahilo yung biktima at doon niya na ginawa yung paghalay doon. Mariing tinanggi ng suspect ang paratang. Hindi ko po ginawa yung ganong krimen. Mabuti po akong tao, may mga anak po ako. Kawawa po yung mga anak ko. Sabi pa ng suspect, walang nangyaring rape dahil inakit pa umano siya ng babae. Anya, nagalit daw ang nagrereklamo dahil 600 pesos lamang ang ibinigay niya. Humingi siya ng tawad at handa raw makipag-areglo. Kasalukuyan siya nakadetine sa custodial facility ng Cainta MPS. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Mga kapuso, wala pa ang nagbabadyang bagyo pero may mga lugar sa bansa na nakaranas na ng masamang panahon. Malakas ng ulan na sinabayan pa ng matinding bugso ng hangin ang naranasan kahapon sa Polomolok, South Cotabato. Halos lipa rin ang mga trapal at pwesto ng mga nagtitinda sa palengke. Malabagyo man ang naranasan doon, ito'y dulot lamang ng localized thunderstorms. Ayon po yan sa Pag-asa. Nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Hagupit. Ayon sa Pag-asa, posible ang pumasok para sa weekend at tatawagin sa local name na Kaloy. Sa inisyal na datos, may tsansa itong lumapit sa eastern section ng Visayas o Luzon. Sa ngayon, patuloy pang imo-monitor kung magkakaroon ng landfall. Posible rin kasing bagya itong humina kapag nasa loob na ng para. Gayunpaman, pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na mantabay sa updates. Samantala, yung low pressure area sa loob ng par, huling nakita sa dagat na sakop ng Picong, Lanao del Sur. Nananatiling mababa ang tsansa nito magawing bagyo pero magpapaulan pa rin sa ilang lugar. Patuloy rin ang pag-ira ng easterlies sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Pagsapit ng hapon, may kalat-kalat na ulan na rin sa Northern at Central Luzon, Quezon, Bicol Region at iba pang bahagi ng Mimaropa. Uulanin din ang malaking bahagi ng Mindanao at ilang lugar sa Visayas. Maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide sa Metro Manila. Mainit pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. 7 tripulanteng Pinoy ang sugatan sa pag-atake ng Iran sa sinasakyan nilang barko sa Strait of Hormuz. Ang kanilang kondisyon, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. 7 Pilipinong tripulante ng container ship na the San Antonio ang nasugatan matapos atakihin ng Iranian drone sa Strait of Hormuz nitong Martes. Yan ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers. Ayon sa DMW, nasa Intensive Care Unit o ICU sa isang di tinukoy na ospital sa pinakamalapit na bansa sa Strait of Hormuz ang ilan sa mga nasugatan. Ligtas naman daw ang kalagayan nila. Because merong explosion on board, yung drone attack, merong burns at gas inhalation in the process. 3 in more serious condition na minomonitor din natin ngayon. Ang pag-ataking ito ng Iran sa ilang barkong dumaraan sa Strait of Hormuz nangyari 2 araw bago sabihin ni US President Donald Trump na nagkaroon daw ng very good talks o napakagandang usapan ang Amerika at Iran na maaaring mauwi raw sa isang kasunduan para matigil na talaga ang digmaan.
Sabi ni Trump, dehadong-dehado na raw ang Iran, kaya gusto nang makipagkasundo. They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. Bago ito, sinabi ni Trump na dahil sa pag-usad ng kasunduan sa Iran, pansamantala namang ititigil ng Amerika ang pag-escort ng mga barko sa Strait of Hormuz para makita kung maisasapinal at mapipirmahan ang kasunduan. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Person of interest na rin ang turing ng NBI sa isang anchor ng Peanut Gallery Media Network. Kaugnay ng umunoy pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si John Consulta. Please po, pwedeng tayo muna kayo harap. Matapos arestuin Martes ng gabi ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 na kasamahan dahil sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pwede namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the transaction to be consummated. May iba pang personalidad mula sa Peanut Gallery Media Network o PGMN ang tinitingnan ng NBI. Isa na dito ang PGMN anchor na si CJ Hiro. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama si Hiro sa inireklamo kaya itinuturo siya ngayong person of interest. Sinabi niyang bilang bahagi daw ng pangingikil, may ipinadalang video clip si Mabanta kay Romualdez na makakasira daw sa kongresista at naroon sa video clip si Hiro. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya eh. But we want to exercise caution. Sinusubukang makuha ng GMA News ang panig ni Hiro. Naka-deactivate na rin ang kanyang mga social media account. Nauna nang itinanggi ni Franco Mabanta ang aligasyon ng pangingikil. We definitely didn't extort Speaker Romualdez. Pero nag-apply na raw ang NBI ng cyber warrant para sa mga nakuha nilang mga gadget ng mga suspect. Nakausap din ng GMA News ang isang NBI agent na nakipagkita sa mga kasamahan ni Mabanta para maghatid ng pera. Nag-instruction sa amin na dalhin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Giit ng abogado ni Mabanta sa inquest ng mga suspect. We felt very confident of our defense. We saw the fatal flaws of the complaint affidavit, the evidence that they've attached, and we are really confident that we built a very strong defense. Sagot naman ng NBI sa aligasyong set up ang nangyaring pag-aresto. Sir, online ang sinabi nila, sir, ay sinet up daw po sila ng NBI. Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman na tayo na sasabihin natin set up. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Dagdag ni Matibag, may iba pang mga government official ang nagparamdam sa NBI. Ilan po mga nagpaparamdam, if you don't mind? Marami-rami na po. Basta nasa gobyerno po at may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Hinihingan namin ng panibagong pahayag ang kampo ni Mabanta. Ngayong hapon, dinala na sina Mabanta at iba pang mga suspect sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Pumalag ang kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez matapos sabihin ng founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na pinapatahimik sila ng dating House Speaker. Kasunod dyan ang reklamo ng isang tauhan ni Romualdez na kinikila ng PGMN ang congressman ng 300 milyong piso kapalit ng hindi paglalabas ng isang video. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez, binabaluktot ng PGMN ang naratibo. Ang tanong, anya, ay kung may humingi ba ng pera kapalit ng katahimikan. Inireport lamang umano ng dating House Speaker sa mga otoridad ng sitwasyon at inaksyonan naman ito ng NBI. Dagdag niya, anumang materyalo expose na sinasabing hawak ngayon ng PGMN ay irrelevant o walang kaugnayan sa iniimbestigahang alegasyon ng extortion. Kung may ebidensya anya ang sinuman ukol sa paglabag ng isang public official, dapat anilang inilabas ito at isinumite sa mga otoridad. Hindi ito dapat gamitin para makahingi ng kapalit na pera. Ito raw ang ginawa umano ng PGMN. Git nila, ang pag-produce ng isang video na matagal nang tapos pero hindi naman inilalabas ay hindi journalism kundi extortion. Ang ganito raw gawain ay nakasisira ng lehitimong pamahayag at napipinsala ang tiwala ng publiko sa mga tunay na media
institution. Sa kabila ng giit ng palasyo na hindi naging magkaibigan sina Pangulong Bongbong Marcos at Franco Mabanta, ilang dating post ng Pangulo ang nagpapakita na naging vlog producer niya ito. Pero hayagan din ang suporta ni Mabanta sa mga Duterte at sa Uniteam noong 2022. Nakatutok si Ian Cruz. Lumikha ng ingay ang pangalan ng social media personality at political content creator na si Franco Mabanta nitong Martes nang maaresto siya at 4 na iba pa ng NBI dahil umano sa pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Maring itinanggi ni Mabanta ang ibinibintang sa kanya at mga kasama bago nakilala bilang founder ng Peanut Gallery Media Network. Nagsimula muna siya bilang commercial model at VJ ng isang music channel noong early 2000s. Naging events host din siya. Kalaunan ay nakilala siya sa social media at isa pa nga sa mga inimbitahan sa pagdinig ng Senado noong 2017 kaugnay sa pagkalat ng fake news at disinformation kasama ang ilang kilalang vloggers at social media personalities. Naging producer rin si Mabanta ng vlog ng nooy dating Senador Bongbong Marcos base sa videong ito na pinost ni Marcos noong 2018 at noong March 1, 2018, pinost ni Mabanta ang surprise birthday party para sa kanya sa Forbes Park kung saan kasama sa sumurpresa sina Marcos at asawa niyang si Lisa na tinawag niyang tito at tita. Sa isang Facebook post noong September 13, 2019, karawan ni Marcos, sinabi ni Mabanta na naging strategist at chief social media director siya ng mga Marcos, bagay na hindi niya naranasan sa kanyang buhay. Pero sa press briefing ni Yusek Claire Castro sa Malacanang, sinabi nitong hindi naging kaibigan ng Pangulo si Mabanta, sabay sabing dapat daw tingnan ang kaugnayan ni Mabanta sa mga Duterte. Kung titingnan ang mga social media post ni Mabanta, malinaw ang kanyang pahayag ng suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga larawan din siyang pinost kasama si Duterte noong 2017 at 2018. May 31, 2019 sa isa ring Facebook post, binati niya ng happy birthday ang anyay formidable na si Sara Duterte. Nang magsimula rin ang kampanya noong eleksyon 2022, hayagan din ang kanyang pagsuporta sa unity ni Marcos at kanyang katandem na si Duterte, pati na sa kanilang senatorial slate. 2024 nang itatag ni Mabanta ang Peanut Gallery Media Network o PGMN kasama ang dalawang co-owners na di niya pinangalanan. Ayon sa Facebook page ng PGMN, natatangi itong media channel para sa free speech na bukas sa kahit sinong kampo. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Isinusulong ng Meralco ang paghihigpit sa mga rooftop solar installation na posible mo nang magdulot ng sunog kung hindi maayos na magawa. Kahit naman ng isang grupo, karapatan ng consumer ang maghanap ng alternatibo ngayong mahal ang kuryente. Nakatutok si Mariz Umali. Taong 2023 pa raw nagpa-install ng mga solar panels sa kanilang tahanan si Orly. Malaki raw kasi ang maitutulong nito sa pagbabawas ng malaki niyang bayarin sa kuryente. Before, ang cost ng electricity namin nasa around 15,000. Pero nung na-install namin yung solar, naglalaro na lang siya ng mga 9 to 11,000. Kaya malaki yung aming natitipid sa paggamit ng solar power. Sariling sikap lang daw ang pagpapakabit nila ng solar na noong una para raw sa pansariling konsumo lang. Pero kalaunan ay tulong na rin daw niya ito sa komunidad, gaya nitong tinayo niyang libreng charging station. May ilang bahay na rin daw sa komunidad ang nilagyan nila ng mga solar installations. Kaya hindi siya sang-ayon sa panawagan ng Meralco na magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon at technical standards para sa mga rooftop solar installations. Karapatan ng consumer na pumili kung anong klase ng sources of energy ang gusto niyang gawin. Ganito rin ang sentimiento ng Power for People Coalition. Walang otoridad doon ng Meralco. And the Senate and the government should not provide those powers to Meralco. Paliwanag ng Meralco, hindi nila hinihiling ito para pigilan ng mga residente na maghanap ng alternatibo at mas murang source ng kuryente. It's primarily a safety issue. Isang maling instalasyon may result to accidental fire.
Ayon kay Zaldariaga, may mga naiulat ng insidente ng sunog at di ligtas na installation dahil hindi sumunod sa tamang safety standards. Dagdag pa niya, karamihan sa mga tinutukoy na guerrilla installations ay walang mga kaukulang permit at safety inspections mula sa mga lokal na pamahalaan. Nandito kami para tumulong na umusbong itong mga rooftop solar installations as long as it is done properly, safely, and in consonance with government regulations. We vehemently oppose yung ganong terminology that was used by Meralco pertaining to yung mga initiatives ng mga households para mag-reduce ng kuryente nila na term as guerrilla to fend off high prices of electricity coming from Meralco. Sa kasalukuyan ay saklaw ng lokal na pamahalaan at mga existing building at electrical codes ang usaping pangkaligtasan, bukod pa sa regular na monitoring para sa fire safety ng Bureau of Fire Protection. Kaya sabi ng Power for People Coalition, hindi na raw kailangan ng dagdag na regulasyon. Binigyan din na dapat pang hikayatin ng pamahalaan ang paggamit ng solar energy sa halip na higpitan ito, lalo na sa gitna ng mataas na singil sa kuryente. Bagay na sinang-ayunan naman ng Meralco. Tama po yun. And at the end of the day, we support customer access to renewable, cost-efficient solar facilities. Hindi po kami narito para tulad ng P4P na pahirapan yung mga customers. If that would be detrimental, we will definitely go to court to make sure that electric consumers are protected. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Hiniling sa resolusyong nakapaloob sa report ng House Justice Committee ang pagdeklarang guilty kay Vice President Sara Duterte, pati na ang pagtanggal sa kanya sa pwesto at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies of Committee Report number 261. Ipinamamahagi na sa mga kongresista ang kopya ng report ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I received it last night from my email and I had my staff print the whole thing. Nakapaloob na sa Committee Report 261 ng House Committee on Justice ang House Resolution 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Dito hinihingi sa Senate Impeachment Court na ideklarang guilty si Vice President Duterte, tanggalin siya sa pwesto at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno. Pinadedeklara rin nilang pwedeng kasuhan ng bise at maparusahan sa mga nilabag nitong batas. Ayon sa Articles of Impeachment, nabigo ang bise na sundin ang standards sa konstitusyon. Sa Article 1, tungkol sa umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd, nagkasala umano ang bise ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust nang gastusin ang 125 million pesos na confidential funds na tinanggap ng OVP noong December 2022 sa napakaigsing panahon. Sa Article 2, tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, nakasaad na mayroon siyang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust nang magkaroon siya ng kayamanang ditugma sa kinikita ng isang opisyal ng gobyerno. Sa Article 3, tinalakay ang bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ng bise, kaugnay sa umano'y panunuhol niya sa ilang opisyal ng DepEd para paikutan umano ang mga batas sa procurement. Ang Article 4 naman, tumutok sa banta ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez na anilay culpable violation of the Constitution, high crimes, at betrayal of public trust. Nasa website na ng Kamara ang committee report at resolusyon ng House Committee on Justice. Nabigyan na rin ng kopya ang mga kongresista. Pagsunod ito sa utos ng Korte Suprema na dapat mabasa ito ng mga kongresista bago bumoto sa plenaryo. Pwedeng mag-interpellate o magtanong ang ibang kongresista sa plenaryo. The reason why it is historic, unprecedented, first time, no, is because this is an offshoot
of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. In other words, you are correct. First time mangyayari ito na there will be interpellation on the articles of impeachment. Umaasa ang Justice Committee na mauuwi ito sa paglilitis kahit may mga senador na nagsabing haharangin nila ang pagbuo sa Senate Impeachment Court. We're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment court. Hanggang ngayon, no TRO issued by the Supreme Court, which means that no law was violated. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Inireklamo ng Energy Department sa Justice Department ang solar company ni Congressman Leandro Leviste dahil sa kabiguan umanong tuparin ang kondisyon ng mga prangkisa nito. Ang reaksyon ni Leviste sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Mismong si Energy Secretary Sharon Garin ang nagpunta sa Department of Justice para magsampa ng reklamo laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at 5 pang personalidad. Sa complaint affidavit, sinabing hindi umano tinupad ni Leviste ang mga kondisyon sa prangkisa nito. Ang tinutukoy ng DOE, ang 25 years na prangkisa na ibinigay sa Solar para sa Bayan Corporation, kung saan daw chairman, president at CEO si Leviste. At director naman ang 5 pang ibang personalidad. Ayon sa DOE, sa prangkisang ibinigay sa korporasyon noong 2019, magtatayo at mag-ooperate ito ng pagkukuha ng renewable energy sa mga liblib at underserved na lugar sa bansa. Nakasaad daw na mare-revoke ang prangkisa kung hindi makapag-ooperate ng tuloy-tuloy ng 2 taon. 7 taon na raw ang lumipas pero hindi umano nakasunod sa kondisyon ng respondents. Sabi pa ng DOE, wala umano itong proyekto pero nakapagbigay naman umano ng renewable energy sa ilang kumpanyang nasa ilalim ng Solar Philippines Power Project Holdings Inc. na 100% na pag-aari ni Leviste. Sabi naman ng DOJ, pag-aaralan pa ang reklamo ng DOE at kung may sapat na batayan ay magsasagawa sila ng preliminary investigation. Sabi naman ni Leviste, kapansin-pansin na ang pagsasampan ng reklamo sa DOJ ay sabay sa resolusyon ng Batangas Congressman laban sa kanya. Ang resolusyon, inihain ng 5 niyang kasamahang kongresista sa Batangas, kasama si 6th District Representative Ryan Recto, anak ni na Executive Secretary Ralph Recto, at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Tinawag nilang walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga aligasyon ni Leviste ng korupsyon laban kay Secretary Recto. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sinagot ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na may pananakot umano sa Senado para bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ng Senadora, may bantang itetenga ang mga proyekto ng mga senador. Sa isang text message, sinabi ni Soto na ngayon lang niya narinig ang tungkol dito at hindi raw siya magkokomento. Itinanggi ng mga kaanak ng isang researcher na sa kaanak nila ang labi ng isa sa mga napatay sa umano'y engkwentro sa Toboso Negros Occidental. 5 bangkay ng mga nasawi ang pina-autopsy. At nakatutok si Rafi Tima. Tila mas marami pa raw ngayong tanong si Dr. Raquel Fortun matapos ang kanyang isinagawang autopsy sa labi ng 5 sa 19 na nasawi sa nangyaring engkwentro sa Toboso Negros Occidental noong April 19. Some had all 3. May head, may trunk, may extremities ka pa. Multiple gunshot wounds. Ang sabi ng AFP, ang mga namatay sa nangyaring barilan ay mga miyembro ng NPA. Pero nanindigan ng kaanak ng ilang biktima na sila'y mga sibilyan lang at hindi mga combatants pero naipit sa barilan. Kaya hiningi nila ang tulong ni Dr. Fortun. 3 sa 5 ineksamin ni Dr. Fortun may tama sa ulo. Ang ilan, sa likod daw ang tama ng bala. Ang isa namang babaeng biktima, may 4 na tama ng bala na pawang hindi fatal. Gayunman, posible raw siyang naubusan ng dugo. Yung 3
tatlo hindi. Pero yung nasa leg niya, tinamaan artery, tinamaan vein, then she bled. At dahil sa ginawang autopsy, ang bangkay ng community researcher na si Errol Wendell na pumayag ilipad pa Maynila ng mga kaanak para ma-autopsy, napagalamang mali ang pagkakakilanlan. Hindi nagsusuot ng ganyan yung kapatid ko. That was the first. And then tiningnan ko yung height. Mataas yung kapatid niya. Matangkad. And liit-liit nitong body, less than 160 centimeters. Tapos may kalbo dito, yung body. Definitely si Errol wala. Ayon sa abogado ng mga biktima, hindi raw kasi sinunod ang tamang proseso sa pagkilala sa ilang biktima. Ito ba yung kamag-anak mo? Photograph, nung sinabing ito po yung kamag-anak ko, tinuro na sa kanila kung anong body bag ang i-claim. Nakikipag-ugnayan na raw sila ngayon sa kaanak na ibang namatay sa insidente na inilibing na ang kanilang nasawing kaanak. Ang asawa ng Filipino-American na si Lyle Prioles na namatay din sa engkwentro, hindi itinago ang nararamdaman. You wanna know my reaction? I'm angry. Gate ni Marian na lumipad pa mula Amerika para kilalanin si Lyle, hindi raw armadong rebelde ang kanyang asawa. He regularly comes to the Philippines. It just stopped when the pandemic happened. So he's usually here integrating with the community. Hininga namin ang reaksyon ng Armed Forces of the Philippines pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag dahil may nakatakda raw pulong balitaan ng 3rd Infantry Division tungkol sa engkwentro. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ready nang mag-uwi ng corona para sa bansa si Miss Universe Philippines 2026 Bea Milian Windorski. Isang araw sa kanyang inspirasyon, isa sa mga dating Miss U Philippines. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. My heart will go on. Your Pinoy celebrity crush? MMD. Yan ang ni-reveal ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milian Windorski nang sumalang sa Fast Talk with Boy Abunda kahapon. Sa panayam ng GMA News and newly crowned queen, ibinahagi niya ang dahilan ng paghanga niya sa fellow queen na isa ring Miss Universe Philippines title holder. Well, as someone who is proudly part of the LGBT community, it was just amazing to see a woman who so proudly owns her identity and who is also so fashionable. Something that I'd love to bring into my reign as Miss Universe Philippines is to be more fashion forward like Michelle D is. Days after the coronation night, abala na si Bea sa kabi-kabilang guestings at pagdalo sa events. Kahapon, kasama ang iba pang Miss Universe Philippines 2026 delegates, ay tinanggap niya ang isang special award na napanalunan during the pageant. Para kay Bea, pagkakataon rin ito para maisulong ang kanyang mga advocacy. Continue promoting the rights of OFWs, protection for our environment, and increasing equality for our trans brothers and sisters is really what makes me continue on this journey. Sa panayam din sa kanya ni Tito Boy, di rin naiwasang maging emosyonal ni Bea dahil hindi naging madali ang kanyang Miss Universe Philippines journey. It's just been the culmination of so much hard work and effort. To be able to represent my chosen home means the world to me, and it's really an emotional moment to not only bring the talents of the Filipino people internationally, but also to carry the hopes and dreams of all of my co-delegates who joined MUPH. Ang kanyang pagkapanalo, nabahiran pa ng ilang kritisismo, lalo na sa mga kumukwestiyon ng kanyang pagiging Pilipino. Born and raised si Bea sa Wisconsin, USA, habang ang kanyang lolo at lola ay tubong San Juan, La Union. Lumaki man daw siya sa Amerika, always proud pa rin daw siya na maging Pinoy. For me, I've heard that I'm not enough my whole life, whether that be from Americans who say I'm too foreign, or from Filipinos who say I'm too American. So at the end of the day, this journey has been just about being enough for myself and enough for the communities that I want to support. Gagawin niya raw ang makakaya para maiuwi ang ikalimang Miss Universe crown para sa Pilipinas. Agyamanak unay po for your support. I'm ready to make you proud in Puerto Rico. I promise to work hard and to really make our country proud. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Minsan kapag hindi natin kaagad nakukuha yung mga gusto natin, madali nating sukuan. Lalo na kung nakailang beses na pero wala pa rin. Pero ibahin nyo mga kapuso,
ang 1-year-old na si Chase. Bakit? Na mahaba raw ang pasensya, ma'am, para lang marinig ang kantang gusto niya. Aba, ano kaya yun? Parang tayo yata ang may matututunan sa batang patok of the town natin ngayong gabi, ha? Alamin na nga natin kung anong kanta ba ang inaabangan niya. Wheels on the bus, I think it, hawak ko ang litlak, twinkle, twinkle, walking. Tila naka-premium sa app kung maka-unli skip sa kanta si Chase hanggang hindi niya naririnig ang kanyang favorite song. Halos maubos na raw, mga kapuso, ang nursery rhyme songs Hindi talaga. na kinanta ng kanyang tita, pero hindi pa rin nila mahulaan ang gusto yung porsiyonada ng bata na si Chase. Pero eto, sa huli, sumakses naman ang kanyang mga tita dahil natumbok nila kung ano ang pinakahihintay niyang marinig. O ano? Sige nga, Aber. O anong kanta? Ano nga? Oh. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're Ayun! Si Barney pala ang gusto. Happy and you know it, and your face has got to show it. Ayan, memoryado ko yan. Sige. If you're happy and you know it, stamp your feet. May ganun pa. Oo nga. Saka shout hooray. May ganun pa. May do all three. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.